Ang gatas ay higit pa sa isang inumin. Sa bawat patak, bawat lagok, katumbas nito ang sustansyang bigay sa ating katawan. Pero, sinong mag-aakala na sa likidong iyan ay may malaking ambag pala sa lipunan? Sa Pilipinas, mayroong 4 na uri ng dairy farms. Isa na riyan ang government farms tulad ng Philippine Carabao Center at State Universities. Ang gatas ang pinakamahalagang produkto mula sa dairy farming, kung saan ginagawa ang iba't ibang produktong dairy tulad ng pasteurized fresh milk at flavored milk. Sa lalawigan ng Cagayan, may isang natatanging universidad na nangunguna sa paggawa ng gatas. Sa katunayan, ito ay matagumpay ng pinapangasiwaan sa loob ng 9 na taon at kinikilala bilang isa sa mga nangungunang producer ng gatas sa buong Rehiyon 2. Ang Dairy Center ng Cagayan State University Piat Campus ay nagsimula sa panahon ng dating Pangulo ng Universidad na si Dr. Romeo Arquilang. Itinatag noong 2015 at hanggang ngayon, patuloy na gumagawa ng pangalan sa produksyon ng gatas. Okay, the Dairy Cattle Project or the Dairy Cattle Research and Development Center was established in 2015 and through the National Dairy Authority. And the NDA made us CSU Piat as the dairy multiplier farm, which they gave us 25 pregnant animals, Holstein Sahiwal breeds coming from the New Zealand, for us to start with. And in 2016, under the President Alvarado, the project became the niche program of CSU Piat. Ang Dairy Center ng CSU ay nakasentro sa instruksyon, pananaliksik, extension at produksyon. Sa katunayan, ito lang ang kaisa-isang dairy project sa buong rehiyon na ang namamahala ay isang state university. We are being recognized also as one of the dairy producers in the regions, aside from PCC, because now our products, just like the maize, have been distributed almost throughout the region. The center that we went as far as other provinces. Our products are being sold there. And likewise, most of our products are being displayed in trade fair, regional and provincial product display. We have trademark that products came from CSU Piat. So that is only one that actually dairy center of CSU become well known. Sa katunayan, mula 2019 hanggang 2024 ay nakabenta ang center ng processed milk ng may halagang 4 na milyong piso. Sa patuloy na pag-unlad ng produktong ito, naging mahalagang bahagi ang suporta ng pamunuan ng universidad. There's a big contribution of the former President Ordoha, and he gave an amount of 3 million for the rehabilitation of the building, including the laboratory. Same time also during the time of President Arturo Ibanez, she gave also an amount of funds now for the further development of the dairy center, especially the laboratory. So these two administrators have a big contributions not for the development of the dairy center, our dairy center. And as you can see, now it's something different. So, especially the laboratory. So, with that, as the campus executive officer, I always always support the project, because considering that is our major project or niche project, big campus. So, we cannot neglect that. Rather, we will continue that now as a niche program of the campus. Over the years, this research facility has transformed into a manufacturer and marketer of dairy products, initially catering to students of CSU Piat as well as the employees, and eventually expanded into the local market. Bago makarating sa ating baso, dumadaan ang gatas sa masinsinang proseso.
Ang mga baka ay araw-araw na kinokolektahan ng gatas sa pamamagitan ng automatic milker o yung tinatawag nilang milking machine. Ang mga gatas na nakokolekta sa mga baka ay sumasailalim sa pasteurization process gamit ang double-jacketed milk pasteurizer bago ito gawing flavored milk. Pagkatapos ay isinasailalim sa homogenization upang mapabuti ang kalidad at pagkakapareho ng mga produkto. Ang gatas ay ipinapak sa high-density milk bottles at agad na iniimbak sa refrigerator upang mapanatili ang pagiging bago at kalidad ng mga ito. With the help of our various partner agencies, including the DOST, the DTI, and the Department of Agriculture, we were able to acquire various equipment, and now we are using them for our production and processing. Bukod sa mayabong na legasiya ng Daily Center ng CSU Piat, hindi rin ito nakatakas sa iba't ibang hamon na kinarap sa paglipas ng panahon. Isa na riyan ang problemang dulot ng pagbabago ng klima. There is extremities of this climate, no? Sometimes tag-ulan, sobrang ulan, and sometimes naman sobrang init. That two types of climate na ating na-experience is an adjustment dun sa mga baka. And one thing more, kapag tag-init, there's drought. Pag nag-drought, affected yung mga source ng forage ng mga animals. Marahil isa ito sa problemang kanilang haharapin, lalo na't nalalapit na naman ang matinding tagtuyot. Narito kami ngayon sa Barangay Baong Piat at kukuha kami ng mga dahon ng mais na ipapakain sa baka. Yung mga klaseng mais na ito ay 75 days ang tanda, which is an ideal age for silage production. Pagkatapos makolekta yung mga dahon ng mais, ito ay dadaan sa forage chopper para gawing silage. Ito yung itsura ng silage. Yung mga silage ay ilalagay sa isang drum for fermentation in 21 days bago nila ito ipakain sa mga baka. Ayan, kung nakikita nyo, ito yung mga naburong dahon ng mais kanina. Ayan, kinakain na nila. Bilang tugon sa suliraning dulot ng tagtuyot, ang mga tauhan ay nag-iimbak ng mga pagkaing damo bilang supply na tatagal ng 3 hanggang 5 buwan. Kasi pag drought talaga, walang makakain yung mga animals. So to mitigate that, yun yung gumagawa kami ng silage. So yung silage kasi is, kumbaga, due to times na maraming pagkain, marami tayong mais na i-harvest, then we preserve them. That's silage. So kumbaga, kapag drought na, you use your silage para pagkain nila. Stock siya. So you can stock that silage for around 3 to 4 months or 5 months, pwede lang siya. Until such time that you need them to feed to the animals. Sa matagal ng pagkakatatag ng Daily Center sa CSU Piat, hindi nito makakamit ang tagumpay kung wala ang mga tao sa likod nito, mga individual na may dedikasyon at nagsilbing pundasyon sa industriya. Isa sa aming nakilala, si Kuya Jingle, na ilang taon nang nagtatrabaho sa Daily Center. Ako si Jingle Simon Verbano from Baong, Piat, Cagayan. Bali, may asawa na ako, may 2 na akong anak, babae at saka lalaki. Actually, 7 years na ako dito na nagtatrabaho. Ang designation ko dito is dairyman or milker. Si Kuya Jingle ay nag-umpisang magtrabaho sa Philippine Carabao Center bilang isang milkman noong 2012 at noong 2017, siya ay kinuha ng universidad bilang permanenteng milkman ng center. Para sa kanya, malaki ang pasasalamat niya sa CSU sa isang oportunidad na naging parte ng kanyang buhay. Actually, ganun yung nangyari. Nung lumipat kami sa Farm A sa Philippine Carabao Center sa Aplen, pumunta si Sir Binasoy doon. Year 2017, namasyal siya doon at nakita niya ako. At dating kilala niya naman ako na nagwo-work dito. Yun ay sinabi niya na kung kukunin niya ako dito sa CSU at magiging permanent, gugustuhin ko ba o hindi. Yun, grab ko na yun na opportunity. Kasi dito naman kasi we work as together. Kasi naman kami dito, parang one-man army kami. Ang anong trabaho ng isa, tulong-tulong kasi yung kagandahan. Masaya kasi siyempre,
medyo guminhawa yung buhay. Pinermanent niya ako, yun yung parang binigyan ako ng plato, ng magandang plato na yun yung opportunity. At sa tagal niya bilang isang milkman, may isa siyang karanasan na hindi niya malilimutan. Maraming challenges. Nasubukan ko ng nasipa ng baka. Minsan lang ako nasipa. Yun ay nung trinitreat namin siya, meron siyang sugat sa ulo. Dinapitan ko. Yung mag-spray ako ng spray wound, sinipa niya ako sa harap, sa paharap. Sinipa dito. Ayun, parang napakyaw. Isa si Kuya Jingle sa patunay na hindi sukatan ng tagumpay ang labis na kaginhawaan sa buhay, kundi ang kakayahang masuklian ang kabutihang ipinagkaloob sa kanya. Kahit hindi ko sabihin na guminhawa yung may naitulong sa akin talaga. At tapos yung ibabahagi ko rin yung pag ginagawa ko yung makakaya ko para yung isusukli ko sa CSU. Bukod sa produksyon ng gatas, isa sa focus ng Dairy Center ng CSU ay ang mga proyektong ekstensyon. Ito ang school-based milk feeding program na naglalayong pababain ang mga bilang ng malnutrisyon sa mga karatig bayan. Base sa datos noong 2023 to 2024, 1,913 ang naging benepisyaryo ng nasabing feeding program ng universidad. Sa 5 paaralan, isa sa nabigyan ang Santa Barbara Magiling Elementary School sa distrito ng Piat. As far as my memory will serve me, I think it's 2020. Kasi I was still in Gumarweng that time, and these dairy products are already there. And then, when I was transferred again to Santo Domingo Elementary School, that was way back 2021, still. And then, now that I am here at Santa Barbara Magiling Elementary School, these dairy products are still giving us. Bago nila ibibigay yung mga dairy products dito, may report kami na ibibigay na from DepEd na identifying the malnourished, yung mga malnourished na mga bata. And pag natapos na yung pagwe-weigh namin, bibigay namin yung report namin, doon na nag-respond ang CSU through DepEd. I think sila sa DepEd, then ang DepEd siya ang nagkumuha sa CSU, parang ganun. Ayon kay Ma'am Raquel, sa mahigit 800 estudyante sa paaralan noong nakaraang taon, 58 ang naitalang malnourished. Ngayon, bumaba ito sa 17. Ang ganda ng impact as far as we observe yung mga bata. Una is yung every time na mag-weigh kami, yung effect ng iniinom ng mga bata is very good sa health. Kasi nag-i-improve ang kanilang weight. Diba? Maganda yun. Yung sa health nila. Not only that, it also improves their academic performance. Even the parents, yung feedback din nila is napakaganda daw ng dairy product sa mga bata. Kasi with the component na meron yung gatas, rich in calcium, and we all know that at this in elementary grades, it's more on the development of the bones, kung saan, syempre, hyperactive yung mga bata, nai-improve, mas lalong nai-improve ang kanilang health, not only their health, but their academic performance. Sa aming pagtatanong, napag-alaman din namin na ang mga batang kulang sa timbang ay kadalasang kabilang sa mga hirap na pamilya na may limitadong access sa masusustansyang pagkain. Para kay Ma'am Raquel, mapalad ang kanilang paaralan dahil isa ito sa napiling benepisyaryo ng Cagayan State University, Piat Campus. We are very lucky dahil napili pa rin ang Santa Barbara Magiling Elementary School kung saan mabigyan ng ganitong serbisyo ng taga-CSU. Nakapanayam rin namin ang isa sa benepisyaryo at para sa kanya, dahil sa pag-inom ko gatas galing CSU, naging pati sa pagpapakain dito sa school, naging normal po ang weight ko.
pagpatuloy pa rin nila magbigay ng gatas po. So we hope sana patuloy pa rin yung pagbibigay ng mga ganitong mga opportunities sa school namin kasi alam namin na ito ay makakatulong sa mga mag-aaral namin, lalong-lalo na ang mga bata namin na nasa pinaka-poor at yung mga malnourished na bata namin. In the future po ba, are we planning to expand it na lahat Yes. ng elementary schools dito? Yes, that's Bibigyan. yes, that is one of the that's the goal of the center supposed to be. To minimize malnutrition problem. Not only within our coverage, but we in the future, as we have said, that's our goal to expand our beneficiaries or recipient of these products in order to minimize malnutrition problem. Ito na marahil ang sukli ng universidad sa mga pangangailangan ng komunidad. May iisang hangarin, iyon ay ang makatulong sa pamamagitan ng ipinagmamalaking gatas. The NEEDS program, one of our goal there is to expand, not only to expand, but to extend the program now to the farmers, the dairy farmers. So as not only the center are producing dairy animals or dairy products, but also the farmers. This is later on a sort a module type. Let's say you give them animals with bull. So as they could also produce milk. So with this plan, I think we can satisfy the supply and demand of the community. That's what we want. And another, as we mentioned a while back, this is to reduce malnutrition problem. Matingkad ang kinabukasan ng industriya ng gatas sa CSU Piat. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at mas pinahusay na pamamaraan, patuloy nitong pinapalakas ang kalidad ng gatas at pinapalawak ang benepisyo sa mas maraming individual sa rehiyon. Kung iyong iisipin, ang gatas ay iisa lamang ang pinagmulan, pero ang benepisyong dulot nito ay para sa lahat. Sa bawat patak, bawat lagok, katumbas nito ang sustansya at halaga.